Ngayon nga pinuntahan ko yung lugar na malapit dito sa amin na sinasabi nilang White Sand. Ako ay lumaki sa isang maingay na lungsod. Isang weekend na pag-isipan ko na bumiyahe patungo sa isang tagong baybayin na may mapuputing buhangin at asul na tubig. Para sa akin, ang beach ay isang healing space. Pagbaba ko pa lang sa aking motor, hindi agad ako kumuha ng litrato. Sa halip, naglakad-lakad ako patungo sa dagat at hinayaang lamunin ng malalambot na buhangin ang aking mga paa. Dito ay naglalakad-lakad lang ako hanggang sa makarating sa mumunting baybayin na tila sinasabi nilang napakagandang tanawin. Ang dagat ay parang isang malaking delete button. Sa bawat pag-atras ng tubig, tila tinatangay nito ang kanyang mga worries sa trabaho at ang bigat ng kanyang puso. Para sa akin, ang beach ay isang playground. Hindi mapakali at excited ako na ilagay yung upuan sa harap ng karagatan. Pagkarating ko nga rito ay bumungad sa akin ang napakagandang karagatan at tila nagsasabi, maligayang pagdating sa aking mumunting tanawin. Naway mag-enjoy ka. Kinuha ko ang aking salamin at nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa aking spots o pwesto. Katahimikan, isang uri ng tahimik na puno ng buhay. Para sa akin, ang dagat ay paalala na ang mundo ay malawak at puno ng misteryosong dapat tuklasin. Sa akin naman, ang taga-preserba ng alaala, hinihintay ko ang tinatawag na golden hour. Habang nakaupo dito sa dalampasigan, habang pinagmamasdan ko ang karagatan, naalala ko tuloy, ganito pala kaganda ang mundo pag malalayo ka sa magugulo. At agad ko namang binuksan ang aking pagkain. Ang dala ko lang pala dyan ay grapes na juice at burger ng McDo. Ang sarap talaga lasapin, lalo na pag gantong tanawin ang iyong nakikita. Hindi ito sponsor ng McDo ha, bumili lang ako sa kanila para may baon ako dito sa lugar na to. Bali alas 4 na ng hapon to, saktong sakto, palubog na yung araw, hinihintay ko na lang ang sinasabi nilang golden hour. Solo ko yung beach, yung tipong wala kang kahagaw. Meron naman dito mga nakatira, yung mga lokal. Hinihintay ko na lang ang oras bago lumubog ang araw. Habang ang langit ay nagkukulay kahel, lila at rosas, kinuha ko ang aking kamera. Ngunit higit pa sa magandang litrato, ako ang nakapansin sa maliliit na bagay, ang mga batang lokal na nagtatampisaw, ang mga mangingisdang parating bitbit ang kanilang huli at ang mga pagbabago ng kulay ng buhangin habang nababasa ng tubig. Para sa akin, ang beach ay isang sining na ginagawa ng kalikasan araw-araw. May nakita pala akong mga aso rito na sinamahan ako habang nagmamasid sa karagatan na ito. Bakit ba tayo beach lover o nature lover? Ang kwento ko ay kwento nating lahat. Ang dagat ay may kakaibang kapangyarihan. Lumay theory, ayon sa siyensya, ang pagtingin sa kulay asul at ang pakikinig sa tunog ng tubig ay nagpapakalma ng ating utak o tinatawag na lowers cortisol. Grounding, ang paglalakad ng nakayapak sa buhangin ay nakakatulong upang ma-discharge ang static energy sa ating katawan. O ngayon, alam nyo na kung bakit pag nagbi-beach kayo, nawawala ay lahat ng problema nyo. Konting trivia lang. Alam mo ba ang Pilipinas ay may higit na 7,641 na isla? Kaya naman hindi nakakapagtataka na ang beach life ay nasa DNA na nating Pilipino. Ang dagat ay isang higanting buhay na aklat. Bawat alon na humahalik sa dalampasigan ay may dalang kwento. Mula sa ikalaliman ng misteryo hanggang sa pangpang ng ating pangarap. Kapag nirespeto mo ang dagat, re-respetuhin ka rin ito. Kaya huwag kukuha ng higit sa kaya mong ubusin. Ngunit ang dagat ay mayroon ding bangis. Ang mga dambuhalang alon na tila mga kamay na humahablot sa mga pangpang tuwing may bagyo. Ang mga hanging humahagupit ay paalala na ang tao, gaano man katalino, ay maliit lamang kumpara sa puwersa ng kalikasan. Para sa mga manlalakbay, ang bagyo sa dagat ay pagsubok ng katatagan. Para sa dagat, ito ay paraan ng paglilihis sa sarili. Itinatapon pabalik sa lupa ang mga basurang hindi naman sa kanya. Ang salamin sa langit sa hapon, kapag payapa ang tubig, ay tila naging isang malaking salamin ang dagat. Dito makikita ang pinakamagandang kwento. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alon. Dito nagaganap ang mga pangako, mga magkasintahang sumusumpa ng walang hanggang habang nakatingin sa abot-tanaw. Paglimot, mga taong umiiyak sa dalampasigan, hinahayaang tangayin ng tubig ang kanilang sakit. Ang pag-asa ay pananampalataya na bukas muling sisikat ang araw at may dalang bagong huli ang mga lambat. O siya, nakaka 4 minutes na tayo at hindi tayo umabot ng 8 minutes. Hanggang dito lang, ito lang muna ang maishishare ko sa inyong kwento. Huwag nyo munang kalimutang i-like, i-follow, i-share ang page na to for more adventure at for more nature. Yun lang, salamat!